Narinig natin sa pasimula ng Ebanghelyo nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit. Luke was talking about the ascension. Hindi ba? Iaakyat siya sa langit. So wala namang ibang pag-akyat sa langit na tinutukoy tungkol sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi ang ascension. But first, before the ascension, Christ must undergo His passion, His death, and resurrection. And the Paschal mystery will happen in Jerusalem. Kaya yung pagsabi ng Panginoon, pupunta tayo sa Jerusalem, aakyat tayo sa Jerusalem. Let us go to Jerusalem. Dahil doon mangyayari yung pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. It is a journey. Hindi ba kagaya na nanig natin kanya, direksyon. Sabi ko kanina sa misa ko sa Patay, mahirap maglakbay nang wala kang pupuntahan. Hindi ba? Ang halimbawa ginamit ko, halimbawa kayo na mga may asawa o kami na mga pari na minsan ay nabubisit-bisit para lang palamig. Ba, nagtampuhan kayo mag-asawa, nagtatalo kayo. Aalis ka kasi ayaw mo na lang makipagtalo para ay kayo makasapok pa. Halimbawa, lalabas ka ng bahay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ano matatagpuan mo kung aalis ka na hindi mo alam kung saan ka pupunta? Disgrasya. Hindi ba? Kawala-walaan, mapapainom ka. Masama ang loob mo eh. Pag napainom ka dahil masama ang loob mo, nagbangkiki ka na. Ay, hindi ba? Oo. Ay kung hindi naman, na-aksidente ka pa. Dahil wala kang pupuntahan, wala kang direksyon, na lumabas ka ng bahay, disgrasya ang hinahanap mo. Ganon din sa ating paglalakbay. And we know, sa paglalakbay, patungo ng Jerusalem, hindi palaging masaya ang karanasan. You know how it is to travel. And you know, yung travel like going to airport, halos ang araw ka doon, very inconvenient. Okay? Hindi masyadong komportable. Okay? But you will endure the inconvenience, the discomfort, because you want to go to some place or to a place that is beautiful. You have to endure it. Kaya nga yung pagpunta ng ating Panginoon sa Jerusalem ay yung pagnanais niyang ganapin yung kaniyang pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. And you know, ganun din ang imbitasyon niya sa bawat isa sa atin. To come, carry my cross, and follow me. Kung hinihingi ito sa mga binyagan, mas lalong hinihingi ito sa mga pari. Hindi ho ba? Kung it is demanded upon the baptized, it is also much more demanded to the priest to carry Christ's cross and follow our Lord Jesus Christ. Kaya maganda yung unang pagbasa. We will bring people to Jerusalem. And the Jerusalem is our God, the Father. We will bring people to God. We will bring people to the church. That is the role of priests. And of course, our lay leaders. To bring people to Christ. To bring people to God. Kaya siguro magandang reflection natin iyon. Nadadala ba natin ang tao sa Diyos? Nadadala ba ni Father ang tao sa Diyos? O napapalayo ni Father ang mga tao? Sinasabi ba ni Father, magbuhat kayo ng inyong krus? O yung pamumuhay ni Father ay nagsasabi, madali lang naman yan. Petik-petik lang yan. You need that too. Like Christ telling us to carry His cross and follow Him. That unless you carry Christ's cross, hindi kayo magiging tunay na alagad at hindi nyo mararating yung ating patutunguhan. Direction. Kailangan tayo maglakbay ng merong tiyak na patutunguhan. Kung wala tayong tiyak na patutunguhan sa ating paglalakbay, wala tayong mabuting mararating. And ultimately, the goal of our journey is to be with God. Hindi ba, Father Xerox? Beatific vision.
To be with God, to see God. Okay? That's our purpose.